The views expressed in this podcast are solely the opinions of the host and the guests. The content is intended for informational and entertainment purposes. Listener discretion is advised. Welcome back guys. Nandito na naman tayo sa isang episode na naman ng kwentuhan lang, walang personalan. And with Patrick! and Aves. Same people lang. Wala pa kaming guest. Walang gusto mag-guess eh. Grabe kayo mag-guess kayo dito sa... Mag-ano kayo, message kayo sa social Oo. media o ano. Magpapadala ko kami ng ticket galing ng Oo. Philippines. Punta sa Amerika. Oo. Para mag-guess lang o sinong may gusto. Oo. Mag-comment na. Pero medyo tipid tayo. Online na lang. Pwede Ha? Skype. Hindi. Skype o Zoom. Well, hindi plain ticket. Ano, Aves ano yan? Ano klaseng ticket? Mamamangka sila. Ay, grabe. Joke. Makakadaan ba sila sa China Sea? Sa China Sea. Well, kapag hindi sila nakadaan, that means Chugi. What? Just kidding. Joke lang po. Anyways, Patrick, ano pag-usapan natin today? Ang dami kasing topic na parang ang sarap Dami nga, pinag-uusapan. Oo. Pero I think, kung magiging superhero ka, anong gusto mo? Sinong gusto mong superhero at bakit? Wow. Like, ano ang mga superpowers niya na gusto mo? Gandang magandang tanong yan. Siguro iniisip natin lahat yan. Mula pagkabata, iniisip natin yung mga superpowers natin, Oo. sinong idol natin. Pero yan, pag-usapan natin. Oo, sige. Ako muna. Sige nga, Eve, sige nga. Sinong gusto mo ba? Honestly ako, kung power lang syempre gusto ko si Superman. Oo, yeah. Hindi nga lang ako fan talaga ni Superman kasi para sa akin siya napaka-dull. Parang okay, nasa kanya na halos lahat ng kapangyarihan. Pero yung boring ba siya? Yeah, yung para siya yung typical na superhero na like strong and then lumilipad. Oo. What else? Hindi ba? Ang dami. I mean, yan yung parang may laser eyes. Oo nga Yung pala. sobrang bilis. Laser eyes. It's just like siguro yung appearance niya. Mm-mm. Pero which is cool because kung ako si Superman, di ba? Pwede ba ako mag-blend in, magsasalamin lang ako? Parang ganun lang yung niya di ba? Oo. Wala siyang maskara. Hindi man niya tinatago yung itsura niya. Well, the thing is, ang hirap mag-blend in pagka si Superman ka. Why? Because ang pogi mo, di ba? Sana all. Ang laki ng katawan mo. Oo nga. Hindi ka talaga mapapansin ka. Yeah. You know, but then in terms of power and mga talaga maganda yung ni Superman. Pero hindi ka ba nagtataka pa niya na itatago yun? I mean, tulad sa'yo, magwapo siya. So, ano pansin yan, di Hindi ba? nila natatago yun. Kasi Kunwari lang na nagtatanga-tangahan yung mga hindi namin kilala to. Pero kailan na si Superman yun? Oo nga. Oo. Nahiya lang nahiya magpa-picture. Oo. Baka kasi konting Oo. ganun, hindi ba tumalsik sila? Or Oo. konting tingin sa salamin, laser putol yung katawan. Pero who knows, kasi technically alien si Superman. Oo nga daw. Di ba? Hindi siya from this world. Mm-mm. So who knows, baka yung pagsuot niya ng glass, ay, iba pala itsura nito, yung eyeglasses na. Mm-mm. Pero gusto ko nga siya because nga sa variety ng mga kapangyarihan niya, Mm-mm. yun nga lang kahinaan, isa lang, kryptonite. Kryptonite. So, asan ba nakukuha yung kryptonite na yan? Hindi ba stone niya na kulay na umiit na Oo, parang ganun yung itsura, something. parang gemstone na, or something crystal na green. Mm-mm. I think from Kryptonian or something. What? So, parang nanggaling siya sa Kryptonian planet? Parang gano'n? Sa mga listeners, di ako sure dyan. Hindi rin ako sure kung Kryptonian. Okay. I think parang gumagawa na ho kami ng bagong version ni Superman. So ngayon, kung hindi nyo na ho nag-gets, pagbigyan nyo na lang kami kasi kwentuhan lang naman to. Huwag nyo nang personalin. Pero galing sa niya, sariling planet. Okay. And hindi ko lang sure talaga yung name. Kasi nga, tulad na sabi ko, hindi ako fan sa kanya, napaka-boring niya. Pero kung kapangyarihan-wise, pwede na ako kay Superman. Kung yung batong lang yun yung kahinaan ko, pwede na. Anong tawag dito? Sino ba yung superhero na gusto mo yung story, Aves? Story. Ang dami kasi mga origin story nila. Oo, di ba? Iba-iba.
Eh, alam ko yung origin ko yung sa third eye. Third eye? Okay. Sorry na, joke lang. Story-wise, same lang sila eh. Parang yung pinagmulan nila yung pagkabata malungkot and then Oo. biglang mag-emerge sila from sa kalungkutan na yan to Oo, something stronger, to di ba? like victorious di ba? Yeah. Emergence. Aha. Ako, yung idol ko, yung superhero na gusto ko is Wolverine. Oh, astig yun si Wolverine. Astig siya. At the same time, hindi ko siya pinili because yung kapangyarihan niya, simple lang. I mean, medyo invulnerable siya. What? Diba? Kasi nga Oo. dahil sa, ano ba yung tawag dun sa bakal na yun? Alam mo ba yung tawag dun? Ano ba yun? Kasi kung ano yung mga pangalan basta merong neum. Parang parang. neum dun sa last ng pangalan. Anyway, yun yung bakal niya ngayon. Siyempre, Adamantum. oh, yun ba yun? Oo. I think so. I don't know. Again, hindi kami sure. Kwentuhan lang ko to Pero yun, yung bakal, indestructible siya. Mhm. And, di ba, nag-heal siya kaagad? Well, here, at first kasi, hindi naman talaga siya indestructible. Hindi ko masabi. Because yung ano niya, yung claws ba tawag doon? Yeah. Yung claws niya was made of bone. Oh, yeah. Pero nag-undergo siya ng experiment. Yeah. So yung adamantum Yun yung metal in-inject na sa kanya. liquefy, yun yung in-inject sa kanya. Yeah. Kaya yung bone niya naging indestructible na parang steel na na it Yes. can cut through anything. Mm-hmm. And then after that, talagang masaging powerful siya doon sa after ng experiment sa kanya na yon. Oo. Yeah, maganda kaya nga niya backstory niya kaso sakit, 'di ba? Oo. Yun nga lang. Yeah. At saka hindi rin siya tumatanda. Yeah. So ang team ng story niya is more on like heartbroken. And ganon, heartbreak, mga misery of life, mga nagkakaroon siya ng mga frequent nightmares because doon sa mga na-experience niya. Kasi kung yung po sa mga hindi nakakaalam ng kwento niya masyado, hindi siya basta-basta tumatanda yung parang mahaba yung life niya. Yeah. Kaya marami siyang experiences from the past that haunt him every night. Yes. Nagkakaroon siya ng nightmare. So, yun ang Yeah, napaka-traumatic para sa kanya. Oo, yun. Oo. And then, ayaw ko lang sa napanood ko movie galing siya sa gera. I mean, marami kasi siya lifetime yung na live na niya, di ba? More than once. And then, may episode pa nun, or may pang movie ng X-Men na nagpunta siya sa past para hindi mangyari kinakatakot nila sa future. I think this was X-Men Days of Future Past. Apocalypse. Days of Future Past. Yeah. Tama. Oo, yun. Ayun. Days of, mm-hmm. Yan, yung idol ko siya nung bata kasi astig siya, medyo grumpy nga lang. Oo. And indestructible siya, hindi siya nag-age. Aggressive ba? Kinatatakutan, parang gano'n. At saka bruskong masculine na. Yeah. At the same time, kahit na gano'n siya yung parang leader ng mga X-Men. Diba? Nirerespeto siya, di ba? Yeah. Pero like I said, power-wise, mas lamang tong si Superman. Oo. Yun. Ikaw naman, Patrick, sinong superhero ang gusto mong maging? Well, ang talagang favorite ko talaga, like nung bata pa talaga ako, Batman talaga. Like si Bruce Wayne, right? So si Bruce Wayne, naging Batman siya because nung bata pa siya, pagkatapos niyang manood ng show kasama ng parents niya, merong nang hold up sa kanila and then it ended up killing his parents. Kaya parang nung pagkabata niya, nagkaroon siya ng mga trauma, nightmares, and then parang nagkaroon siya ng mga nightmares doon sa nangyari na yon. Plus, nagkaroon siya ng nightmare doon sa bats. What? Hanggang sa, it came a time na na-discover niya na may cave pala underneath, na ang daming bats doon sa mansion nila, ganun. Hanggang sa naging Batman na siya. Like yung at night businessman, mayaman, influential, powerful. During the day, Ben? Yes! During the day to. During the day. At night naman, si Batman na siya. Oo. Di ba para bang... Kaya nga lang parang walang tulog yan, kaya parang ayoko rin. Hindi rin siya masyadong Tsaka wala siya talagang power, pero yun nga, yung brains, yung brawn,
Oo. yung pera. Oo, right. Diba? So it's more of yung technology na ginagamit niya. Yes. Tsaka yung physical skills, Oo. ganyan. Tsaka yung like yung mga martial arts, ganyan. Yung pera, yung influence, yung mga tech na ginagamit niya. Yun ang naging parang pinaka-power ni Batman. Oo. So, Batman boy ka pala. Batman, oo. Batman, Oh my God, I had a collection pa ng mga DVD yung Batman this one came out mga 1992 until 1997. Lahat like 4 collections. Like talaga inuulit-ulit ko talaga siya. Hindi siya nakakasawa na i-watch, you know. Ako rin, mahilig ako sa mga movies and one of them nga yung trilogy ng Batman. Especially nandyan si Heath Ledger nung siyang Joker. Oo. Yeah. Meron din akong sa bahay, mahilig akong mag-collect ng mga certain items. Memorabilia, gano'n. Memorabilia, yeah. Most of them is some pictures na sinay ng artista, ganyan. Wow. So marami ako, yung mga Joker. Oo. Why so serious? Hindi siya superhero villain, pero Joker. And then, meron akong malaking frame sa man cave ko. Nabili ko to sa fashion show mall dyan sa Vegas. Meron akong barrel, yung prop na ginamit ni Two-Face, si Tommy Lee Jones. Oo. I love that episode, yung si Batman and then Two-Face. Yes. So yung barrel niya, naka-frame siya, and then, authentic siya. Meron siyang yung certificate of authenticity. Magkakala mo na-purchase yan? Alam mo, mura ko Collectibles nakuha. yan, hindi basta na So you would assume nasa thousands yan, di ba? Oo. Kasi napakalaking frame yan. And then yung baril nga talaga na ginamit. Pero nabili ko lang mga $300. Sana all. Wow. For some reason, dahil jackpot ka. bili ako ng bili doon, and then parang nagsasara na yata yung store that time. Linagay sa clearance. Nalulugi na ba sila? Kaya, sige, bilhin mo natin. Oo. And then alam naman, Pinoy nag-ano ako, tawad ng tawad. Hanggang napatpat kami sa 300. Magkakano ba dapat yan? I think nasa 800. Isipin mo, nabukasan na. That's like what? Like mga 65% siguro yan. Yeah. But bumili pa ako ng isa pang bagay, kaya niya naadala ng ganung presyo. Oo. Pero yan, na-segue tayo. Meron lang ang prop niya, no? Batman related. Batman, oo. Ako, parang meron ako hihingin for Christmas from Abe's. I'm just kidding. So, si Batman yung paborito mo or yung sa mga superheroes, kung power-wise, kapangyarihan-wise, sinong pipiliin mo? Kasi, I mean, si Batman, technically, parang disqualified. Wala siyang something out of the natural, di ba? Siguro, sige, balik tayo sa X-Men kasi. Yeah. Siguro sa ang pipiliin ko na power-wise si Professor Xavier. Wow! Because parang, parang ako, yung parang meron, na-influence niya yung thinking, nababasa niya yung thinking ng mga tao, ganyan. He can feel the pain, mga ganun-ganon. I think, siguro for me to be able to understand human, misery or life, ganun-ganon. Siguro gusto ko yun. You know. Sa napanood ko, maganda siyang power, pero it took time for him to control, di ba? To take, ayun nga, take parang control. Mahirap kontrolin, Kasi you hear, almost every mutant's thoughts ba? Parang gano'n. Oo. Mahirap siya. Oo. Pero magandang kapangyarihan if you know how to use it. Right. Yeah. So, yung kapangyarihan niya, it is powerful in the sense na you can influence, you can get into their thoughts ng mga human or mga mutant. Yes. But at the same time, hindi siya yung power na nakaka-harm ng mga tao or ng mga hindi nakasira ng bagay, you know. Yeah. It depends, pwede niya gamitin, di ba? Well, yeah. Depends ulit sa gumagamit, di ba? Pero yeah, you're right. Well, siguro pwede mo magamit yung kapag ito na yung kalaban, i-influensyan ko to na tumalon sa building para matapos. I don't know if you remember that one scene sa movie, yung parang pinastop niya lahat. Kwento mo nga, sige nga. So, ito napaka-vague lang sa isip ko. Parang, there was that one scene na, ewan ko kung nag-away, or they were trying to look for this certain mutant. Mm-hmm. Pero napaka-crowded ng place. And then pinag-freeze niya lahat. Oo. Yan. And siya lang nakakagalaw during that time, I think. Oh, okay. Yeah, I have to search kung ano yan. I'm not sure if nasa movie ba or one of the episodes ng X-Men, pero galing was this the one nung isinuot niya yung parang helmet? Probably, yeah. If that was one of them.
And then yung yung powerful na si Apocalypse ba yun? Na-control niya yung na yun, yung system na yun hanggang sa nasira siya. Alam ko yung Ayun scene ba na yun? yan, Tama ba? pero I don't think it was that scene though. Okay. Yeah. Ito parang it was in the middle of a public place then. Ginawa Okay. niya yan, yeah. Oh. Pero yeah, maganda yung kapangyarihan na yan. Mm-mm. It's just it comes with great responsibility. Ayun na nga, oo. Yeah. Para maiba naman, napag-usapan natin ng superheroes. Ito lang, katuwaan lang, sinong paborito mong villain? Favorite kong villain? Oh my God. So this one, we're not gonna base it off power. Parang favorite mo lang. Parang trip mo lang idolin. Ang dali lang. Ang dami, ano? Oo, ang dami. Hindi ako makapag-isip eh. Ako, meron akong isa kasi... Sige. Yeah, ito eh. So, paborito ko si Joker. Oo. Nasa sakto, nag-work tayo sa psych. Parang si Joker lang yung... Wala man siya talagang kapangyarihan. Mm-mm. Which is parang same ni Batman. Pero siya yung parang yung pinaka-nemesis ni Batman. Oo, Alam like yung ang creative niya sa mga ginagawa niya. Yeah, baliw siya. Pero ang hirap atang patayin ng baliw na to, alam mo yun? Siya yung siya yung baliw na talagang intelligent na baliw. Yes. And then the way yung parang get up niya. Nakakatakot yun Ay, mahirap na kalaban talaga. Yeah. Parang unpredictable. Oo. Diba? And then yung get up niya na yung clown face and then iba't ibang origin story niya. Kasi nga baliw siya, he's not a reliable source. Oo. 'Di ba? Sa mga movie parang kasi namaltrato ako sa dad ko. Oo. And then biglang mag-iiba na naman yung the next storyline niya. Kaya sometimes parang, is he making this up since baliw siya? Baliw siya. So baka mamaya, gawa-gawa niya lang din pala yung makwento na yun. To get an empathy from people, ganyan. But, I mean, who knows? Yeah, yun ang gusto ko sa kanya, yung unpredictability niya and the chaos that it can cause. Mm-hmm. And then yung witty humor niya din. Kahit baliw siya, nakakatawa siya. 'Di ba? Oo. Well, so balik tayo sa villain na favorite ko. Ikaw naman, sinong paborito mo? I think puro na lang ba Batman to? Puro ba iba? Batman kasi episode no? I'm Batman. Pwede. Well, to me, kapag nakikita ko si Penguin kasi sa Batman, well here, palaging Batman lang talagang pinapanood ko. Okay, like, yeah. So kapag nakikita ko si Penguin, parang palagi interesting yung story. Mm-hmm. Because parang may si Penguin kasi parang may pagka-grandeur, delusional, ganyan. Yeah. But here is the interesting part. Tuwa pala. Lahat ng kalaban ni Batman, each and every one of them, meron silang mga personality disorder. Kung papansinin mo. Yeah. Merong personality disorder, may psychiatric, like yung talaga mapapansin mo na meron silang something, na there's something wrong with them for them to be like that. Pati si Batman yata, merong konti, di ba? Yung namang kanya, main character, I think it's from trauma, yun yung niya. Diba? Yes, yun ang trauma niya. Yeah. Ang gusto naman niya is parang siya yung yung main character complex na parang gusto niya siya palagi yung bida, gano'n. And what I notice is kapag sa mga movie, mabring up lang yung parents sensitive ang tao. Oo, yung parang nagbe-breakdown na siya agad or yung parang meron ng konting iinit yung ulo niya na let's say na-bring up ng kalaban niya yung si Martha, your mom, parang gano'n. So, kamukha sa movie mismo yung yung Superman versus Batman. Si Penguin pala nung disorder niya. Paano nga ba disorder ni Penguin? So, parang pagka-grandeur delusion. Ganun siya. Medyo narcissistic din. Very narcissistic. Yeah, very narcissistic, yeah. Most of them are though. Yeah, most of them are. Even Batman. Yeah, I see that. Pero si Penguin, because siya mismo, from what I've seen sa mga movies, diba, tsaka mga series na napanood ko, si Penguin kasi parang nasa ilalim siya during that time in a gang, parang mafia. Siya yung parang parang utusan lang ba? And then he clawed his way up sa pinakataas, di ba? Yeah, so if you have ever watched this Batman movie back in 1993, I just forgot. Si Catwoman, si Penguin. So for him to get recognized, ipinakidnap niya doon sa mga katropa niya yung
baby nung nagla-light up ng Christmas tree dun sa dun sa Gotham, Square, whatever. Pagkatapos nung nakita mo yung baby na yon, kinuha ni Penguin and then they raised him up dun sa may parang pinaka butas dun sa street. And they saw him pretending to save the baby. That's why dun siya naging na get known. So he manipulated things para makilala siya. You know? So yun, he found a way to get recognized. Yes. Di ba ang galing, no? And manipulative. Manipulative din siya. I mean, silang lahat marami-rami din. Parang complex talaga. Kasi another factor, yun niya, yung looks niya. Diba, mukha ka siyang penguin in a way. Oo, correct. Diba? I mean, that's why they call it penguin. Mga kamay niya at talagang bi-digit lang. Ganun. Yeah, deformed talaga. Oo, talagang deformed. Pati yung ilong niya, pati yung pati yung suit niya, mukha siyang penguin sa suit niya. Yes. Alam mo yun? But nowadays, dahil sa dami-dami ng version and lumalabas na movies and series, iba-iba na yung tsura ng mga natin. Kaya kasama, sino ba to? Si Batman pa ba to? I know. Sino pa ba to? Oo. Ayun pala, napag-usapan nating favorite nating superhero and villain. I guess, is that it for this episode, Patrick? Well, kung gusto niyo pa pong dagdagan, mag-comment lang, subscribe, and like. Yes! 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 Yes. And, of course, kung meron kayong gustong i-dagdag, mga suggestion, whatever, just let us know. We will be happy to talk about some topics na gusto niyo pag-usapan. Yay! Namin. And pag pinost namin to, mag-comment din kayo sa ilalim. Sino ba yung favorite superhero niyo and villain? And bakit? Para may engagement naman, di ba? Oo. Bruh. Ayun, thank you so much guys for listening. And abangan nyo kami sa susunod na episode. Sa susunod na episode na naman. Have a great day, guys. Bye-bye. Till next time.